Narito tayo ngayon sa may dulo ng Top Avenue dito sa may Maynila, na kung saan ito yung likod ng City Hall at ito yung nasa taas banda ng Lagos Nilad. At ipapakita ko sa inyo mula dito sa dulo ng Top Avenue papuntang Binondo area, na kung saan ito yung ating madadaanan dito, yung tulay na kung saan nung unang-unang pag-upo ng Mayor ni Isko Moreno nung unang kanyang termino ay unang-una itong pinagawa niya ang tulay na ito. At bibisitahin natin ngayon kung ano na ang kalagayan at itsura at yung situation, dahil nung bagong gawa ito ay isa sa mga pinapasyalan ito ng mga tao o pinupuntahan ng mga turista, dahil nga doon sa ganda ng tulay na kung saan ito'y pinagawa muli ni Isko Moreno at ibinalik ang dating anyo ng tulay. Kaya tara, samahan nyo po ako mga behero at mga kuya. Ayan na nga mga kaibigan, mga kuya, no? Pero syempre, bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, paki-like and share ng ating mga video at huwag kalimutan mag-subscribe kay Kuya Isko Official, ang vlogger ng Maynila, at sa ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at sa ating Facebook, Charles Francisco. Right, ayan na nga, no? At sa ating paglalakbay ngayon ay gumamit muli tayo ng motorsiklo or sasakyan para maikot natin ang lugar ng Maynila, dahil medyo malalayo po yung ating pinupuntahan para ma-vlog natin at maipakita natin sa ating mga kababayan, or lalo na sa mga taga Maynila, na kung saan nag-a-update or humihingi ng update sa mga pagbabago dito sa Kamaynilaan, lalo na sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno. Kaya mag-comment lang po sa ating comment section kung meron kayong mga lugar na kailangan nating puntahan. So itong lugar na ito, mga kaibigan, mga kuya, nakailang bisis na akong vlog dito na ito'y tatlong panulukan, no? Itong ating binabaybay ay babagsak tayo ng Binondo area, at yung sa gitna na yan na natatanaw natin is babagsak ng Santa Cruz, as yung pinakakanan yan ay bababa ng Quiapo. Kaya kung bago ka dito sa Manila, isipin mo kung saan ka pupunta para hindi ka maligaw, dahil kung mapasok ka dyan sa isang panulukan na yan is malayo ang iyong babagsakan. So ayan na nga, narito na tayo ngayon sa may taas ng Luton. Makikita nyo yung mga bus na yan, yan yung mga biyaheng Cavite, biyaheng Laguna na may nakalagay na Luton. So ito na yung flyover ng Luton, na kung saan ang bagsakan nito is patungo ng Binondo. So ang ipapakita natin dito yung tulay actually, pero dahil nandito na ako, dadaanan natin din yung mismong pinakailalim dito ng Luton at may pakita ko sa inyo kung ano na yung kalagayan dito. Dahil kung natatandaan ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, ito yung lugar na kung saan pinaayos din ni Yorme Isko Moreno, dahil ginawang parking na ito ng mga sasakyan. Matatandaan ninyo, may mga vlog dito na pinagalitan pa ni Isko Moreno yung hippie ng pulisya dito, dahil nga ito daw ay park, hindi parking. So dapat ibig sabihin park is merong mga tao dapat dito na namamasyal, hindi natutulog, hindi parking, kundi namamasyal. So ayan na nga, ito yung pinaka-park niya, no? At ayan, meron ditong fountain, pero nakikita nyo naman, ginawa ng paliguan ng ating mga kaibang kababayan na dito na lang natutulog sa lugar. Pero abangan, dahil sa mga susunod ibablog natin ito mismo, yung mga kasulok-sulukan nito, at pagbalik natin maglalakad na tayo. So ayan, babalik tayo, no? Dahil patungo nga tayo ng Binondo area. So ayan, nasa kanan naman natin dito ngayon yung post office. Pero yun na nga, hindi nga ako makamove on talaga dito sa mga batang naliligo. Yan, post office na po yan, no? At yan yung nasunog na post office na kung saan hanggang ngayon hindi pa rin gawa. Yun yung pinaka-main ng post office dito sa may Maynila. Alright, so ayan na nga, talagang wala talagang maganda makita dito, kundi puro mga sasakyan na lang, dahil dati talaga is naging pasyalan po ito sa panahon ni Isko Moreno or ni Yorme. So ito na, kakanan tayo muli dito, no, sa may tulay na ito, at ipapakita natin sa inyo na itong tulay na ito sa isa sa kauna-unahang pinagawa or pinaayos ni Isko Moreno, at ito'y maraming ilaw pagdating sa gabi, at yan, pinaganda niya yung mga grills dito, binalik yung mga sign ng Chinese, yung mga poste na Chinese design, binalik niya dito yung kagandahan. Kaya ito'y unang-una niyang pinagawa at pinapasyalan ng ating mga kababayan
noong panahon na ito ay kanyang pinaayos. Ayan, makikita natin. Pero mas appreciate ito pag sa gabi mo siya dadaanan dahil kung di pa nga nasira yung mga ginawang ilaw dito is napakaganda talagang tingnan. Kung mababalikan ninyo yung mga vlog dito o mga video dito sa nung unang umupo si Isko Moreno bilang isang mayor dito sa Maynila, is ito yung isa sa pinakasentro na pinupuntahan ng mga tao sa 10 oras ng gabi dahil napakaganda nga. Maraming nagpipicture dito, maraming kumbaga maraming pumupunta or namamasyal. Ayan, no, at papasok na tayo ng Binondo. Kung nakikita nyo, approaching tayo dito sa nasabing arko, na kung saan ito yung arko na naging controversial din dito sa Binondo dahil malaki daw ang ginastos nung ipinatayo po yan. Yun yung ating unang dinaanang arko, yun po yung talagang bagong arko. At ito naman yung isang arko na original arko na ating dadaanan, yung arko ng Binondo. Yan. So ito yung mga nakasulat na Chinese, no? So parang nasa China na tayo. So pagkos is didiretso natin hanggang paikot itong habaan ng Binondo area. So actually hindi tayo sa buong Binondo pupunta ha. Dito lang tayo sa side na ito. Yung binabaybay natin na ito ay kung tawagin ay Juan Luna Street, kung saan kilala rin yan dito sa Binondo area. At ito namang nilagpasan nating stoplight ay yun po yung Dasmariñas Street. At ito na nga, pag-approaching tayo sa Binondo Church o sa Binondo Simbahan. Makikita natin dito yung magkabilang gilid is meron mga poste na meron mga sign ng dragon, na kung saan paggawa rin yan ni Isko Moreno nung time nung unang pag-upo niya ng mayor. Kanya nga lang, walang pagbabago itong ginawa niya dito sa mga gilid-gilid, no? Dahil ginawang parking na yan at nilagyan ng mga poste na dating hindi naman ganyan. So may nagreklamo din dyan dahil nga kumbaga nagsagabal yung mga poste na yan na dapat pwedeng daanan pa ng sasakyan. Pero ayaw ko lang kung bakit ganyan ang design dito sa Binondo. Kaya kung mapapansin natin sa oras na ito, medyo maluwag, pero kung Monday to Friday na may pasok, tutuusin, napakasikip po dito, napaka-traffic po ng lugar na ito. Ayan na nga ang simbahan ng Binondo, mga kaibigan, no, mga kababayan. Ating tinutumbok ang simbahan ng Binondo at ito'y pinakasentro ito ng lugar ng Binondo. Yan yung pakanan, ay yan yung tinatawag na Pongpin Street, kung saan nandyan yung masasarap na kainan. So ito namang tatawirin natin, ito yung pinaka-circle dito sa lugar ng Binondo. At yung padiretso na ito, kung pakanan ka dito, ay patagos po yan ng Jose Abad Santos or sa CM Recto Rena Rehente. Bagkos, kung umikot ka lang dito sa isang circle na ito or sa rotonda na ito, ay pabalik na lang din muli doon sa tulay na ating pinanggalingan. Pero ganun pa man, pagkaliwa mo ng kaunti dito dahil yung pakanan nga ay papuntang Jose Abad Santos o Rena Rehente, ito namang paikot na ito at medyo pakanan katulad ng dadaanan ng mga jeep na yan ay karugtong po yan ng Juan Luna. Ngunit yan po yung Juan Luna Divisoria naman. So ito, pabalik tayo dahil ikutan lang natin itong kabuuan na ito. Kaya sa mga susunod po, please like and share and comment po sa ating video kung meron kayong lugar na ipapablog or papupuntahan. Pupuntahan po natin yan para makita ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong puntahan natin at gusto ninyong makita. So ayan, ito na yung stoplight naman na kung saan yung pakanan nito ay papunta naman ito ng papuntang Santo Cristo Street or San Nicolas. Yan yung papunta na yan. So bagkos tayo ay pabalik lamang doon sa Metulay at doon tayo mag-in ng video para magkaroon ng outro doon sa ating, dito sa ating nasabing pagbablog na ito. Ito naman kung tawagin ay nandito tayo ngayon sa may Juan Luna pa rin, no? Bagkos ang tumbok nito ay yun na nga yung tulay. Magkabila lang kasi ito. Yung kabila nito ay yun yung Binondo Dasmariñas Street. Okay, so kung titingnan natin dito, napakaluwag, walang sasakyan. Dahil nga po ngayon ay holiday, nataon yung ating pagbablog ay holiday. Yan po yung Dasmariñas, no? Tinawiran lang natin. Pagkos itong mga tinutumbok natin na to, yung padiretso na yan, istidin yan itong river or Pasig River. Ayan, itong building na ito ay nasunog yan, matagal na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagagawa
at hindi natin alam kung bakit hindi na yan ginawa. So ayan no, at nandito na tayo muli. Ito yung pinakadulo na muli dito sa may tulay. At mag-outro lamang tayo dito. At syempre, huwag kalimutan mag-like and share at abangan ninyo mga susunod nating upload video. So ayan na nga no mga kuya, ito yung bagong arko na ginawa ni Yorme or ni Isko Moreno nung siya ay bagong umpo. At ito naman yung luma nung arko dito sa Binondo. Kaya itong arko na ito ay yan yung na-issue din or nagkaroon ng controversial dahil nga yan ay sabi ay napakalaki daw ng ginastos dyan. Pero kita mo naman talagang binigyan ng kumbaga papahalaga ni Yorme o ni Isko Moreno yung mga Chinese dito sa Binondo. Dahil nga syempre yan ang isa sa pinaka lugar din ng mga Chinese, itong Chinatown or Binondo area or Ongpin area ka pag nandito ka sa lugar na to. At ito namang luma, ayan, makikita nyo yung pinakaluma na arko ng Binondo. Yun yung palatandaan pagpasok mo dito sa Binondo area. So yan po mga kaibigan, ito yung dulo ng tulay no. At minsan bablog natin to sa gabi, kaya papakita ko rin sa inyo kung gaano ba kaganda sa gabi ang lugar na ito. So muli, Kuya Isko Official po and ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook account, Charles Francisco. Naway paki-like and share ng ating mga videong upload at abangan ninyo ang mga susunod. So mula dito sa Binondo, ito po ang vlogger ng Maynila. Bye-bye po. Maraming salamat. Hindi magsasawang tumulong sa kapwa, pagmamahal niya at pagkalinga.